Good morning po sa bawat isa. Purihin ng Diyos na dito ako for my first time preaching sa Kingdom of Christ. Jesus, Jesus above all church. Praise God. Hallelujah. At isang gabi na ba doon sa LA, andyan dyan si Pastor Balba. Good evening po sa inyo dyan, Pastor Bal. At to God be all the glory, ang inyong invitasyon. At po, nagkaroon na po ng kasumpara. At nandito po ako, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kundi dahil sa Kanya, hindi ako makakatayo sa inyo. At dahil sa biyaya niya, ako'y nandito ngayon. God bless you dyan sa States. At dalawang sarili. Yung isa sa Saudi, yung isa sa States. Praise God. At alam ko, pag sinabi sa kasing kingdom, ibig sabihin yan, kabuuan, nag-extend yan, even to the farthest, no? Even to the universe, no? From earth to the universe. Basta sinabi ng kingdom. Wala namang ibang kaharian na unshakable at pinaka-makapangyarihan sa lahat, kundi ang kaharian ng ating Diyos. Amen. Amen. Kaya kayo nandiyan. Diyos ang kaharian yan. No? Napakahalaga rin kasi na kung ano ba talaga rin yung kaharian. Alam ko naman, nabanggit na yan sa inyo for so many years. No, ilang years na ba ang KOTC? 13 years. Praise God. 13 years is the number of our Lord Jesus Christ. 13. 12 disciples at siya. 13. Sa mundo, malas yun. Pero sa atin, walang malas-malas. Laging pinagpala tayo. Amen. Oo, pinagpala tayo eh. Mula nung tayo naging anak ng Diyos. No, mula nung ang Panginoong Kristo ay yung katunayan nung namatay siya, nalagutan siya ng hininga, ano nangyari? Nahapak ang kortina kung sa dakong kabanal-manalan mula taas hanggang baba. Ibig sabihin na buksan na ang presensya ng Diyos sa lahat. Kaya lahat tayo may presensya ng Diyos. Amen. No. Whether you like it or not, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang presensya ng Diyos, hindi mo lang siya katabi, hindi mo lang siya nakikita sa taas, hindi mo lang siya nakakasama, kundi nasa loob mo pa. Kaya very powerful yun. Kaya nga, yung inawit natin kanina, grabe yun. Tutuusin. Our God, no? He's truly reigning not just outside of us, but in the inside of us. Kaya, yung tinatawag na for the kingdom of God is not in word, but in power. Kaya, grabe ang KOTC. You're not just walking in the name of the Lord Jesus Christ, but you are displaying and demonstrating the power of God in your lives. Kaya paglabas mo dyan, andyan ang power ng Diyos. Amen. Nahayag yan. No? Nahayag yan sa buhay natin sa araw-araw. Kaya napakahalaga nun nang naiintindihan talaga natin ang kaharian ng Diyos No? Kasi gusto ko talaga buksan na sa inyo Kanina yun ang sinasabi ni Lord, just tell them this. Alam na nila ito, anak. But just tell them that 1 Corinthians chapter 4, ganun, ibang kalagay dito. Ako mali. 2 Corinthians, siguro malamang, 2 Corinthians chapter 4, verse 10. Mali na naman. Lord, nasaan? Power. Kala mo makakaligtas ka sa akin na meron akong concordance dito. Ayan na. Okay. Puro ayan na. But the power, no? Ayan power, by His power. Grabe mo yan Yan ang nag-strike sa akin kung ano yung kingdom
Talagang power. I-display talaga natin yan eh. No. Gusto mo ba ma-display yan sa buhay mo, yung power? Amen. Gusto mo yan eh. The supernatural power of God. Pero makikita natin yan as we go on with our topic today. No. Christ, the power of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Doon pala. No. Christ. Pero nakalagay dito kasi yung kingdom, di ako talaga titigil, Lord. Hanggang di ko yung nakikita, hindi ako titigil. Ganyan ako eh. No. Ganyan talaga dapat tayo eh. Hanggang di natin nakikita, di tayo titigil. Hanap na. Kung sino yung naghahanap, siya makakasumbong eh. Diba? Seek and you shall find. Knock and you shall, knock and the door shall be open to you. Huwag kang tumigil. Sa totoo lang, ask and you will receive. Diba? Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. No. Ako di ako titigil ka na. Kala mo ha, titigil ako. Hindi ako titigil. Kaya maliliit ka na. So, yan. Ay, yun pa rin. Alam mo kasi, yan ang ano namin eh. Ayan. So, 20 pala. 1 Corinthians chapter 4, verse 20, times 2 pa rin. For the kingdom of God is not in word, but in power. Pero for the kingdom of God is not a matter of talk. Hindi ka lang salita, kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya pagdating natin sa City Hall, pag pinag-pray natin si Mayor, talagang namumuto ang mata niya. Bakit? Kasi, Lord, ang prayer mo bago mo i-meet si Mayor, Lord, for the kingdom of God is in me, and I will display the power of the kingdom of God. Not just in word, but in power. Kaya pag nag-pray ka, may power. Handa ba kayo doon? Kaya ngayon, ang topic natin, miracles happen every day. Do you believe that? Gusto niyo ba yun? Kasi it's only a part of the kingdom. It's not the whole kingdom, but it's a part. Pero lahat, miracles. No? Gusto niyo ba yun na malaman bakit miracles are happening every day? No. Is it true? Kasi yan, kapatid, no? Na, alam nyo, bawat araw, blessing. Huwag nyo sabihin na bawat araw ay ba't gano'n, nabibwisit itong asawa ko. Hindi gano'n yun. Na hindi mo nakikita kung ano yung kabutihan ng Diyos sa araw na yun. Ang mabuti doon, kapatid, buhay ka sa araw na yun. Humihinga ka. Malakas ka. Buhay at kalakasan ng siyang nagbangon sa iyo mula sa pagkakahinga mo, sa pagpapahinga, talagang, di ba, babangon ka, buhay at kalakasan ng Diyos yun, nasa iyo. Kaya doon pala, may pagpapala na. Amen. Tapos, di ba, meron kang kakainin araw-araw, pero ang maganda doon, inuna mo muna si Lord, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things na yun? Sinabi nga ni Jesus kaya yung mga yantin, ang talagang pinapalalangin nila, gusto nila lagi, ang kanilang mga pangailangan, doon lang kailangan nila. Kayong mga anak, kayong mga alagad ko, yan, parang ganun yung sinasabi niya doon. Kayong mga nakakilala sa akin, hindi yan ang dapat unahin muna natin ang kaharian ng Diyos. How do you put God first? Siyempre, you pray, you worship. Di ba? Kaya ngayon, babanggitin mo lagi, kahit ano pang galing mo sa pag-iingat sa katawan mo. Kapatid, ang dami akong kilalang ganyan. Ang dami talaga, nag-iingat sila sa katawan nila. Minsan, pastor pa, talaga hindi kumakain ng baboy. Oo. Sa totoo lang. Ngayon, tanong mo sa akin, pastor, nasaan po yung pastor na yun? Love ni Lord na. Hindi ko lang pinagtatawanan siya, kapatid. It's not about what you eat or drink. It's all about the kingdom of God. Kapatid, itong pangalan pa lang ng church ninyo, it always reminds you of the kingdom. No.
Hindi yung KOJC. Hindi yung kingdom. Sabi nga sa akin, saan mo tapos to? Sa KOTC. Kala ko KOJC. Oo naman, pwede naman pumunta doon. Papalitan ko na nga siya. Kaso di ako administrator si Duterte. Kaya, kapatid, alam niyo, pag-kingdom talaga, grabe ko. Lahat ito, lahat. Hindi lang spiritual, pati material, financial, physical. Kompleto yan. Yung sinasabi ko sa inyo, yung nag-iingat, marami na dito eh. Kahit dito sa kali natin, dito sa dyan lang mo kami nakatira. Sa Bayan Luma. At kamag-anak ko po yung misis ko yung Pasubal sa Saulog. Kasi yung lola ko sa Saulog, Haring. Lolo ko, Haring. Ang lola ko, lolo ko pala, Samson Panis. Lola ko, Haring sa Saulog, Haring. Haring yung kanyang tatay lolo, great-grandfather ko. Kompleto kami. Pag-anak, di ba? May mga doktor na sa Saulog. Ang dami doktor na sa Saulog eh. Pag namatay, may Samson kami. Kaya kompleto kami. Lola ko, pinag-aagawa pa nga yun eh. Samson, tsaka sa Pinos. Sabi ko lang, takay ito. Sabi ko sa lola ko, ano ka nito sa Pinoso kayo? Kamag-anak din natin yan. Ha? Ano ba? Oo kaya. Oo. Mag-anak. Parang kamag-anak sa Saulog daw. Kasi napangasawa sa Pinoso Saulog. Kaya yung mga anak mo, kamag-anak. Alam nyo, sa totoo lang, kahit anong reckless natin, kahit anong ingat natin, isa lang ang totoo. Sa biyaya lang tayo ng Diyos na bubuhay. Kaya babanggitin mo sa panalangin nyo, sa biyaya, Panginoon, purihin ka, salamat, dahil sa biyaya mo lang kami nabubuhay. Kaya pwede ka na kumain ng litson pagkatapos ito. Ba't di nyo tama? Pinagtatawanan nyo lang. Pero pag may highlight gawa, mamaya kumain ka na. Tapos ang pamasisi. Sinabi ng pastor na nag-Christian. Pastor man. Now, miracles happen every day. Do you approve that? Amen. Sige, tayo manalangin. Father, we thank you so much for this topic, for this very title of your word. We declare that truly in our lives, that miracles are happening every day. And not just every day, but every moment of our lives in Jesus' name. And as this message are being delivered, or is being delivered in Jesus' name, we declare na hindi lang ito na napakinggan namin, kundi ito'y buhay namin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo. To you belong all the praises and honor. In Jesus' name, lahat ay magsabi na, Amen! Amen! And Amen! Every day is a new chance to expect a miracle. Every day. Amen. Expect more. Yun ang gusto ng Diyos natin, di ba? The just shall live by faith. Ang faith kasi laging nag-expect yan. And at yung faith, now, hindi yan bukas. Ang bukas, hope. Ang faith, now. Ang gusto ni Lord, you will live by faith. Ibig sabihin, you will live every day. You will live receiving a miracle every day. Kaya, kapatid, expect niya. Na maasa ka may miracle, may financial miracle ngayon. In Jesus' name. Pag uwi ko galing sa church, meron na. E pag wala, anong paparamdam mo? Kasi pag wala, di ba, minsan talagang wala eh, di ba? Kasi sanay ka na. Sanay ka na sa wala. Huwag kang masanay dyan. Masanay ka na lagi nag-expect ni Lord na meron ka lagi. Amen!
Eh ako nga sabi ko kay Lord, Lord, yan, meron pala kang klase dito, Mrs. Alam mo yung Mrs. Hindi na akalain magpapastor ako kasi maloko ko. Kahit na ako ay yung angkat ko sa lolo side ay unida. Eh wala talaga sa lolo. Happy ko lagi ako At halos dito na rin ako lumaki sa bayan luma. Pero actually, we live in Quezon City, sa Project A. No, inuwi lang kami dito every week, weekends, ganyan, or twice a month, gano'n. So I live. Yung lola ko kasi, paborito ko, ako ng lola ko, paborito ko rin siya sa mga lola. Kasi bakit? Lagi akong merong pera. Sanay talaga ako dyan sa lola ko. Tuwing magkikita kami, natatawa na lang sa akin, bakit mo tinititigan ng ganyan? Alam ko na ako ng gusto mo. Ay, no, talaga. Kaya, alam nyo, wala sa vocabulary o itong magpastor. Sa totoo lang. Wala. Talaga, purely ito, tinawag lang talaga ako. Hindi ko talaga Diyan, Lord, narinig ko ba talaga? O ano man, sino ba lumika ng bibig? Ikaw. Sino lumika ng tenga? Ikaw. Sino lumika ng mata? Ikaw. O, akala mo, di ako nakakita, di ako nagsasalita. Nagsasalita. So, talaga sa totoo lang. Tapos, kinakausap niya ako everyday, oras na. Lord, magpapalit yung anak ko. Alam niyo na ng pastor, wala niya. Nakita ko yung mga pastor sa mother ko. Talaga kung bigyan. Grabe yung mother ko magbigay ng grabe, mag-bless ng pastor yun. Talagang minsan, ingit ako. Nakakapagbigay ka ng gano'n. So, akala kami anak mo, hindi mo kami nabibigyan ng gano'n. Gano'n ako sa kanya. Alam niyo, tinawag ka No? Pag tinawag ka, tandaan mo to, may bahala si Lord sa'yo. Kung anong pangarap mo, hindi puputulin ng Diyos yun. Lalo niyan tutuparin. Alam niyo, sinabi ko kay Lord, nag-aaral na anak ko, taas ang pangarap ko sa anak ko. Anong pangarap ko? Lahat sila graduate ng Lasal. Kaya ako nag-abroad. Nag-abroad ako Mula nang nagsisi talaga ako sa mga kasalanan ko, grabe yun. Turn around ko. Binento ko ito kahapon sa Drug Rehabilitation Center. Mga kausap ko, puro adik. Kaya ngayon parang hindi ko naman kayo tinitingnan na adik. Sabi ko, ito pa rin ba? Ito pa rin ba audience ko? Sinabi ko kay Lord na, Lord, sige, sunod ako. Alam niyo, at nung sumunod ako kay Lord, miracles just happen every day. Nung sumunod ako kay Lord, wala. Talagang araw-araw binabless ka ni Lord. Araw-araw parang kailangan mo, tinumbasan ni Lord talaga. Sa totoo lang, karanasan ko yan Ako ba libre-libre ba? Hindi. Basta sumunod ka, si Lord ang bahala sa'yo, i-provide niya lahat, pagtatapusin ka mga anak mo, lahat ng mga anak mo, tapos, yung isa lang hindi na tapos dahil kasi, wala yun ang buhay niya Pero, scholar yun. Lasal siya, pero nandun na siya sa nagkaroon ng asawa siya ng maaga, nagkaanak, may ako ko, kasi manakong yun, wala na rin. Na kay Lord na. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay. Pagkatapos mo mamatay ng anak, binigyan pa ako ng assignment ni Lord. Sabi ko, Lord, pagkatapos na lahat, masakit na nangyari sa akin. Tapos binigyan mo ako ng posisyon na maging chairman ng SOG. Naging chairman ako ng SOG 2011 to 2014. So, grabe, no? Si Lord talaga. Maraming miracles, yes. Pero marami rin mga pagsubok. Okay lang. Bakit? Ang pagsubok, kung bakit sinasabi ng James, count it all joy when you undergo various trials. Why? Because it speaks about promotion sa buhay mo. Pag may pagsubok ka, may promotion yan. Tingnan mo mga elementary, mga high school, di ba? Bago sila pumunta
pumunta sa kanilang baitang, yung susunod, anong nangyayari? Di ba may exam? Oh, di ba? Pag hindi mo pinasa yung exam, bansa ka. Pero pag pinasa mo, pupunta ka sa second, di ba? Na grade, na year, wala kayong kinaibahan sa ating buhay na mga pagsubok. Kaya pag ikaw nag-iisip ka ng, Lord, nagganito ang buhay ko. Ako ba talaga pinarurusahan mo? Tapos na ang parusa. Hindi, wala sa atin ang parusa. Sa akin, Jesus lahat. Wala na. Hindi tinumbas ang iyong pagsuway, ang ating pagsuway, sa parusa. Hindi yan tinumbas doon. Kasi bakit? Si Jesus ang tumanggap ng lahat ng parusa. Kaya huwag mo sasabihin na ikaw'y pinarurusahan ng Diyos. No! It's all testings. Kailangan mo ipasa. Kasi pag bumagsak ka dyan, uli. Okay? Kaya ngayon, dapat baguhin na natin ang perspective natin. Promotion yan. Because it's a miracle of promotion. Kaya manda ka, tatanggap ka ngayon. Kung merong tumadaan dito sa pagsubok, manda ka na. Sabihin mo sa katabi mo, manda ka na kapatid. Sabihin mo, dumadaan ka ba sa pagsubok ngayon? Manda ka na, may promotion yan. May miracle na gagawin si Lord. Ganyan. Okay. Kaya, eto hindi na tayo masud-usod, no? The first reason why miracles are happening every day is number one. Yan na. Because we cannot expect to be still alive when tomorrows come. Dahil hindi natin, kakagalugin ko, dahil hindi natin nasaan na mabubuhay pa tayo pagdating ng bukas. Ngayon, ang tanong ko, sino dito nakakaalam kung kailan ang takdang araw mo kay Lord? Sino? Bakit nyo alam? Kahit naman ikaw, pastor, hindi mo rin namin. Hindi ko maalam. Wala nakakaalam. Bakit nangyayari ang miracles? Kasi ang gusto ng Diyos, dito mo, ngayon mo maranasan yun. Maranasan na ikaw'y malakas. Maranasan na ikaw'y buhay. I-appreciate mo ang Diyos na yan ang binibigay sa iyong kalakasan natin. Amen! Sabi nga sa Santiago 4:14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Tayo may isang singaw na sandali panahon ay lumilitaw pagkatapos ay naglalaho. John 14:1-2. Ang tao na pinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng paguluhan. Siya ay umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalagkas siya na mawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Sa tingin nyo kaya, ang buhay ng tao ay exit? Yes or no? Yes. Tingnan nyo, how time flies. Dati-dati, grabe, no? Mga itsura natin, mga artistahin tayo, wala na. Ano na? Mga lolo-lolo na. Di ba? Parang kailan lang. Hindi na papansin. Ang bilis ng panahon. No? Kaya everyday, you should be thankful. Bakit? Isang himala na ikaw'y buhay sa araw na. Ito, himala. Yung meron kang lakas, yung siglak, paano ba story? Hindi mo maintindihin yun. Basta ka mahalaga, ikaw. Oo, huwag mo maintindihin. Ang mahalaga rin, Lord, thank you sa buhay ko ito. Mapagpasalamat tayo. In everything, give thanks, for it is the will of God. Kaya mga kapatid, lahat ng mapagpasalamat dito, tingnan nyo, lalong ikokos mo si Lord, you are placing a reason why God will always bless you with a miracle. Amen. Because every day you are thanking God. Alam mo, this is how you thank God. Salamat po, Diyos, o aming Panginoon, sa binigay mong araw, dagdag na araw, na ito sa buhay natin. Minsan, nag-question si Lord, anak, paano yan? Wala akong dagdag na araw. Kasi hindi ako bounded by time and space.
Paano mo nasasabi sa akin yung araw? Kaya araw dito sa lupa, dapat ganon. Salamat, Panginoon, sa dagdag na araw na pinagkakalaw mo sa amin dito sa lupa. Remember, God is not bounded by time and space. Kaya dapat specific ang kay Lord. And you will add more years in my life. Alam nyo, ang mahabang buhay, hindi yan nakabase sa ang dami mong organic na iniinom. Nakayusana ka pa. Nakayusana ka, nakano ba? 10-in-1 coffee, puno-puno ng mga organic. Sino dito nasa networking ka dahil bumili ka ng mga produktong yun? Ako, isa na ako doon. Talaga itong mga kaibigan ko. Hindi ako tinipigilan eh. Pastor, bili ka nito. Ang ganda nito. Pag binili mo to, idudumi mo lahat ng marumi sa katawan mo. Talaga? Oo. O di, bigay mo na lang sa akin na. Hindi, meron itong, mag-i-in ka. Ano in? Networking. Na naman. Lahat na lang ba masusustansya mga pagkain nasa networking? Alam mo kapatid, hindi yan ang dahilan. Ang dahilan ay dahil sa biyaya lang ng kaya ng Diyos na bubuhay. Pakakalikan mo yun lagi. Kasi baka, kung saan ang isip mo, hindi, magaling na ito, magaling na. No. You must always thank God because your life is blessed by God today. Pag-isip mo kanina, dating mo dito, puro pasasalamat yan. Pag-uwi natin mamaya, pasasalamat din. Pagdating ng gabi, pasasalamat din. Lahat pasasalamat sa Diyos dahil ang Diyos natin pinupuno ang araw natin ng mga pagpapala niya at ng himala niya. Huwag mo pagbukasin eh. Huwag ka maging, yun nga, pinapaalalahanan lang tayo, huwag tayo maging mayabang. No. Diba? Para bang hawak mo ang buhay mo. No. Sa biyaya lang ako ng Diyos sa bubuhay. Kaya nung binabanggit ko yun, Lord, paano yun? Ang sarap nun eh. May mga handa pa naman sa anniversary ng SOG. May lechon. Diba? Nakakagaling ba sila? Sa amin, ba't yan sa amin binibigay marami? May balak siguro yung mga tao na nabibigay sa amin. Gusto nilang palitan kami. Hindi, kaya isipin ninyo, napaka-easy lang ng buhay ng tao. Pero dapat tayo, nag-expect ng miracle every day. Kaya bukas, expect mo bukas. Yes. Ngayon ka talagang Lord, thank you. Live each present day. Do not live for the future. Do not live in the past. You must live in the present. Para lalo mong appreciate, ito yung wala na Diyos sa akin. See? Okay? Number 2. Because we cannot expect to be still victorious over temptations, problems, and trials when tomorrows come. Hindi mo, sa totoo lang kapatid, huwag kang magsasalita na parang na-born again ako. No? Wala na mangyayari sa akin. Malakas na ako sa spiritual ko. Hindi ako manlalamig. Nako, may mga ganyan. Dahil ngayon ko na na mahal pala ako ng Diyos talaga. Tama. Pero sa totoo lang, kapatid, hindi dapat gano'n. Dapat, yan. Pawikaan, 27:1. Huwag mong ipagyabang ang binabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. 1 Corinthians 15:10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kapatid, even anong biyaya? Naalala niyo yung, for my grace is sufficient for you, that your weakness be made perfect in my strength.
No? Hindi makita yung weakness, kundi yung strength ng Diyos. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ito there are two definitions of the grace of God. Two or more. Pero babanggit ko lang sa inyo yung pinaka-importante. Number one is unmerited favor. Hindi mo yan in-earn. Hindi mo yan pinaghirapan para magkaroon ka niyan. Kusang binigay yan sa inyo ng Diyos yung kagandahang loob kahit hindi tayo karapat-dapat. That's number one. Number two, divine ability yan. Abilidad ng Diyos na para mapagtagumpayan mo ang mga tukso. Mapagtagumpayan mo yung tinutukso ka pag dumadaan ka ng mga matitinding mga pagsubok. No? Yung grabe yung mga pagsubok, lalo na pag nawala ka ng anak, grabe yung pagsubok yan. Ang sakit yan, kapatid. Nasasabi ko sa inyo, dahil karanasan ko yan halos sinabi ko na yun sa kausap ko, pastora, SOG, na pastora. Sabi ko, pastora, sa nangyari sa akin ito, para ayaw ko muna magpasto. Kasi, kung kailan ako nasa kasagsagan ng pagpapastor, wala yung anak ko. 24 years old, nag-iwan siya ng anak na malaki na ako ngayon. Ano na siya, college na. No? At napakatalino bata. Mamukha rin ng nanay. Kaya masakit. Kung nakikita ko, naaalala ko ako. Hawig na hawig eh. Oo, hawig na hawig. Alam mo, ang sakit no. Sinabi ko sa pastora, ayaw mo na magpastor. Sinabi ng pastora sa akin, huwag niyo pong sabihin yan. Kasi pag nalaman po yan ng ibang mga pastor, lalo na po mga kakilala nyo dito po sa church namin, baka hindi nila alam kung ano gagawin nila, parang manginilinasin. Nung sinasabi ko niya yun sa akin, parang binuhusan ng malamig. Hindi, basta pag-pray nyo na lang ako, pastor. Pag-pray nyo. Nung umalis sila, pasok ako sa kwarto, iyak talaga ako kay Lord. Habol-ulo ako kay Lord. Mamaya konti may narinig akong TV. Sabi na, anak, huwag kang maging malipot kung gusto mo. Dadating ang araw, makikita mo rin ang anak mo at magsasama-sama kayo. Tumingala ako sa langit. Sinabi ko, Lord, ang ibig mo. Ano ang ibig mo sabihin? Papatay na ako. Sabi ni Lord sa akin, anak, hindi. Malapit na akong dumating. Kailan yun? 2010. 2010? Ano ngayon? 24. O ilang years na lumipas? 14. O sabi ni Lord, malapit na siya dumating. Sa tingin nyo, malapit yun. Ngayon, sige. Kasi Lord, wag sila. God forbid. In Jesus' name. Grabe yun. Pero sinasabi ko sa inyo ito, hindi ako nainit. Natanggal yung sakit ng namatayan ng mga sa buhay. Natanggal sa akin very miraculously. Di mala talaga. Ano gusto ko umiyak? Hindi ako makaiyak. Parang session loob ko. Namatayan na ako tapos sa session loob ko. Sabi ni Lord sa akin, ayaw mo nun. Gusto mo ibalik ko? Hindi, huwag na, Lord. Wag. Talagang kala mo, walang nangyari. Tapos ang isip ko, makikita kami ng anak ko. Yung, ewan ko maintindihan niyo talaga. Sa totoo lang, healed ako noon. Hindi ko masabi sa misis ko, hindi ko masabi sa mga anak ko, kaya ako lalo maintindihan. Basta ako, nagiging malakas ako para sa kanila. Ganun yun. Kaya nga, kapatid, kahit na ano mangyari sa buhay, yung araw na yun, may ginagawa ang Diyos. Ano mo, damahin mo, danasin mo. Kasi isang himala na ikaw'y maging malakas laban sa mga kainaan. Grabe yung, ano na yun, very powerful yung kapangyarihan na yun, grabe. Hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag sa salita, pero alam ko, healed ako nung oras na yun. Isipin mo, anak mo nakaburol doon sa bahay nyo, ikaw healed. Parang, ano to? Pero ito pa rin yung pagiging tao, iiyak ka pa rin talaga. Kasi there are times, nung nalibig na yung anak ko, labas ako ng bahay, lalabas talaga ako. Hindi ako magpumukpok sa loob. Ayoko makita yung bahay natin.
as much as possible. Alam mo si Nanette, si thesis ko, ewan ko, basta dama lang niya yun. Ni-renovate niya yung bahay namin. Pina-renovate niya. Kaya pag papasok ako, bago ulit, yung pala, it's part of our healing. Wala na, hindi namin alam yun. Babaguhin mo lang yung bahay, i-rearrange mo. Grabe yun. Grabe yung parang sa namin. The Lord really is there. Ang tutulog talaga Diyos. Kahit na anong sitwasyon meron ka. Kaya miracles happen every day. Ako, hindi mahala ako dyan. Kasi karanasan ko yan eh. Hindi ko to magiging topic, hindi ko siya naranasan. Kaya kapatid, kayo, the Lord is making a story out of your life. And one day soon, isang araw, ipapahayag mo yan at yung mga tao makikinig sa iyo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay. Hiwalarin sa kanila. Amen? Okay. Understood? O magkila pala, Lord. To God be all the glory. And number 3, okay ba? Ang gano'n sa... Kasi ang dalawang mensahe kasi, the message of eternal life. That's the message of eternal life. Kaya itong pag-preach ko, throughout eternity ko. Kaya na ba? Kaya? Hindi na kayo magtatrabaho. Number 3, because God intervenes into our daily need. Matthew 6:33 to 34. Alam niyo na yan, di ba? Seek you first, kaya huwag ninyo, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Lucas 11:3, ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. Ibigay mo sa amin ngayon yun. Kaya kung anong kailangan mo, ask for it now. Kung anong kailangan mo ngayon, Lord, kailangan mo bayad ng utang ngayon. Kasi bukas, dadating yung aniningil. Iba pa yung bukas. Kaya hindi mo na yung bayad ngayon. Maging matalino ka sa paghingi. Kasi pwede ka talaga humingi ngayon. Huwag yung bukas. Lord, andyan na yung maniningil pengi. Tsaka una sa lahat, ba't ka nagkautang? Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magkaroon ng pananagutan. Di ba? Totoo naman yun eh. Romans chapter 11. No, verse 8. Huwag kang magkaroon ng pananagutan. Kundi ano ang pananagutan mo? Ibigin sila. Ibigin ang kapwa. Ibigin ang kapatid. Ibigin ang iyong pamilya. Kaya, kapatid, kung anong pangangailangan mo ngayon, yun ang ibigay. O, linggo ngayon, Lord, nandiyan po yung mga apo ko. Kaya tulad yan, kasi kailangan ko po ng konting panggastos. Kasi ilalabas ko yung mga apo. Kaya ng Diyos, ibigay sa iyo yung din araw din. O, nag-ano tayo, nag-prepare tayo, nag-i-impok tayo. Walang problema yon. Kaya mas maganda pa rin kung meron pang available funds o available cash. So ngayon, iba na yun. Meron pang available funds kahit sa Gcash mo. Sabi ni Lord niya, kayo mga sosyal na kayo ngayon, bakit po? Gcash ka na kayo? Kaya pala ganyan, anak. Bakit po? Yung mga wallet nyo, hindi mailagay niya ng maraming pera. Bakit po? Kasi sanay na kayo. Lord, come on. Hindi. Sanay na kayo walang pera yung wallet nyo. Kasi yung Gcash nyo, punong-puno. Nag-uumakaw. Di ba? Ang ganda ng gano'n? Kahit ewan ko, yung iba sa inyo, baka hindi nyo nadaanan yung Gcash. Ako kasi hindi ko nadaanan yun, pero kung guilty ko natututunan. Nilalagyan ko from Gcash, nilalagyan ko ng
pera yung bangko ko. Tapos ito ko doon ko withdrawin. Hindi katulad nung ika-cash out mo sa iba, di ba? Tapos babawasan, every 500, di ba may bawas? Ako, wise. Ilalagay ko sa bangko ko. Tapos i-withdrawin ko doon. Walang bawas. Yan ang marunong ka. Kasi, alam mo, minsan, yung tulong, yung wisdom yan eh. Wisdom ni Lord yan eh. Ang dami kasi mga ano ngayon, kala ng mga may-ari ng Gcash, may-ari ng Maya, kala nila na isa dapat marunong tayong isa. Kaya tama si Lord eh. Be wise as a serpent and gentle as a dove. Maging masinop tayo sa mga pagpapala na himala ng Diyos sa buhay natin. So, araw-araw hingin mo kay Lord huwag kami hingi para bukas. Para bukas na yan anak eh. Hindi po. Ngayon, panadala ako bukas. Kasi, kalkulado na eh. Dadating yung tiga-India. Oh, hindi ko sinabi yan ha. Kayo nagsabi na. Kaya kapatid, because God intervenes into our daily needs. Araw-araw yan. Okay? Lagi niyo tatandaan yung may himalaan doon sa akin. Now, next, number 4. And second to the last. Because, why miracles happen every day? Because God sustains the universe by His powerful word. Hebrews chapter 1 verse 3, Luke chapter 21 verses 25 to 26. Sabi doon sa Hebrews 1 to 3, siya ang kanindigan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan siya imuko sa kanan ng pamahalan sa kaitasan. Luke 21, 25 to 26. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituyan sa lupay, magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Kapatid, imagine niyo, tayo din sa lupa. Di ba nakatingin tayo sa lupa? Anong ibig sabihin niya? Merong gravity. Di ba? Yung mundo natin, yung Earth, imagine niyo ngayon yung Earth. Nakatungtong ba siya sa, may tinutungtungan ba siya o nakabitin sa ere? Nakabitin sa ere, di ba? Paano kaya nangyari? It's a miracle. Miracle yan. Nakabitin sa ere, pero tayo dito, nakadikit sa lupa. May weight. Yung mundo, wala bang weight yun? Di ba meron? Pero nakasuspend sa air. Isipin mo yun, no? Yun na lang isipin mo eh. Grabe. Grabe yung himala ng Diyos. No? Through His power, nasusustain na nakabitin yun. Tapos, hindi nagbabanggaan ng mga planeta. Di ba? Hindi, pag nagbanggaan niya, sabog. Pero bakit hindi nagbabanggaan? Bawat planeta may electromagnetic field. Ibig sabihin, kahit sa malayong distansya, pwede magdikit. Pero bakit hindi pinagdidikit? Grabe. Grabe talaga si Lord. Ibang klase talaga. Doon pala makikita mo na that really miracles happen every day. No. Diba? Katulad nyo, dikit-dikit-dikit, iwa-iwala. Kasi pag dikit-dikit dyan, magdadaldalan yan. Alam ko na yung strategy ni Pastor ba? Kitang-kita. Thank you, Pastor. Binigyan mo ako ng idea. Dapat pala ganito rin sa church. Gusto ko kaya distansya ng mga kapapira. Thank you, Pastor. Parang ganyan. Hindi na titikit-tikit. Ay, no, talaga. Parang, alam mo si Lord, He is really a very joyful God. For the kingdom of God
is not into eating and drinking, but what? Joy, peace, and righteousness in the Holy Ghost. Joy. Ano? Alam niyo yung ganyan, yung mga nangyayari sa mundo natin. Tandaan ninyo ito, mga katulad nito, yung Taal. Hindi natin alam. Recently, nagbuga na naman siya ng sulfuric, di ba? Pero, purihin ng Diyos, meron kagad nag-warning sa atin. It's a miracle na may nag-warning ng mga feebles, di ba? Pero yung mga lindol talagang grabe, no? Even yung warning sa atin na magkaroon ng big one, hindi natin hawak yan, actually. Pero may warning, magkakaroon ng big one. Ano yung big one? Yung matinding lindol. Kaya declare natin lagi araw-araw, Lord, I am receiving my miracle today. Kahit mga anak ko, tinatanggap nila ang himala. Alert your children, alert everyone, loved ones, ganyan. Pag may nagbigay sa atin ng warning, Lord, wala kami sa lugar ng kapahamakan, kundi nasa lugar kami lagi ng iyong pag-iingat at kaligtasan. Ganon lagi. Alam mo, it's a miracle that we are praying that way. Oh, hindi natin maisip yung minsan di ba? Pero why are we thinking about that? Di ba? Why? It's also a miracle that God is speaking to us that there will be a miracle once you speak it from your mouth. Tandaan nyo, Proverbs 18:21. If you have a Bible with you, death and life are in the power of the tongue, and you will eat the fruit thereof. Manda mga kapatid, depende sa inyong sinasabi. Lord, dinideklara ko mula sa oras na ito, hindi ako malalagay sa alanganin. Panginoon, kapag dumating yung big one, lagi kami nasa safe place. At kung meron mang dumating, Panginoon, na ako'y nandun sa building, at nasa tuktok pa ako, makakababa ako agad through your miracle on that day in Jesus' name. Pwede mo na ipag-pray yun. Why? Why are we praying for that? Because you are already declaring it na mangyayari. Tandaan ninyo, ino-honor ng Diyos lahat ng panalangin natin. No matter what, ano yan? Oo, sa totoo lang. Itong bibig na to, ito yung naman ang labanan eh. Kaya nasabi ng Diyos sa atin, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi natin kalaban ang dugo at laman. Sino yun? Tao, hindi natin kalaban yan. At sino kalaban natin? Spirito. Paano malalabanan yan sa physical? Hindi mo na pwede kaya yung labanan yan. Ano labanan yan? Bibig lang. Si Lord, paano na pinalayas? Bibig lang. Go. Nakakatawa nga si Lord eh. Go lang eh. Tayo, sa pangalan ng Jesus, naglalabasan na yung mga ating mighty God! Ayaw umalis! Papadalaw kita tama! Kita mo naman yung demonize. Lalo yung mga kapre. Nakakita na kayo. Sino dito nakakita na yung mga nandidemonize? Sige, just raise your hand. Wala ba kayo nakikita? Okay, pipray tayo. Lord. Hindi po ganun yan. Pusa na lang yan kasi minsan sa loob. Pero I can really feel in this church the presence of God. Very powerful ang presence niya. Hindi lang kanina, kundi sinabi ng anak, hindi lang ngayon ako powerful dito. All throughout, na ito'y naitayo ng lugar na to. From the gathering of all my people, dito sa lugar na to, I am very powerful in this place. Kaya nga, pag merong pumasok na merong K, ano yung K? Ano yun? K. Karga. At kapag may pumasok na may K, alam mo, mamanifest yun. Kasi grabe ang presence si Lord dito. So, tapos pag may pumasok, yung pumasok, merong S. Ano yung S? May sabit. Lulutang ulit siya. Grabe, pag may presence si Lord sa mga gathering, lalo na sa lugar nito, even in your house, kasi galing ka dito, dala mo yan eh. Kasi bakit? Anak ka eh. Bakit eh? Yung Panginoon nasa loob mo eh. Everywhere you go, miracles are happening there. Sa bahay mo, kahit sa mabuta, kahit sa mall,
Sabi ko lang to, Lord. Psalm 46. Sige na, matitin nyo. Ano yung Psalm 46? Sige na. Yan. Binibigay ko na sa inyo, ha? Nagtitip na ako. Wala. Ano yan, ha? 46. Psalm 46. Tingnan natin. Oo. Yan ang matinding isang awit na panlaban sa mga nangyayari sa paligid natin. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, tsunami, though the mountains shake with its swelling, lindol, or volcanic eruption. There is a river whose streams shall make glad the city of God. Kapatid, kahit na yan ay dumating sa buhay natin, God is our very present help in trouble. Ngayon, siya ang tutulong sa akin. Ngayon, siya ang magliligtas sa akin. Kaya kapatid, babanggitin mo lagi yan. Okay? Yan, binibigyan ko na kayo ng extra advice sa inyo. Kaya, kapatid, kahit na ano mangyari sa universe, ito, tandaan ninyo, pag anak ka, hindi ka pababayaan ng iyong tatay na sa langit. Sino dito ang ama, pinabayaan mo anak mo? Pinayaan mo na lang siya, makikita mo, malapit na sa kasal, pinayaan mo lang siya. Hindi gano'n. Kung tayo, kaya natin sabihin yung anak natin, kung tayo, hindi tayo titigil hanggang di natin nabibigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya at lahat ng ating mga anak, kapatid, ano pa kaya yung tatay natin? Ahit ang tatay natin sa atin. Alam niya na mapapama ka doon. Ito, siyang ikilos para sa'yo. Lagi mo sa isip. Dapat ganyan tayo mag-isip. Nalulungkot ako sa ibang mga kapatiran. Kaya alam mo, minsan, yung bago ako pumunta dito, nalulungkot ako kasi hindi naman nakapag-search na siya kasi nakalipat siya sa Manila. Pero she tries to connect with us kasi dito talaga siya nag-bless ang gusto sa ating ministry. Nalulungkot lang ako dahil nagpapatalo siya. Sabi ko, sa takot. Kasi kung ano daw nakikita ng kanyang anak, no, nasa hospital kasi anak niya. Sabi ko, kapatid ko, the enemy of faith is fear. And having fear is a sin. Para kasi na nangyayari, wala kang tiwala sa Diyos. Oh, ganun yan eh. Kaya kapatid, sabi ko, hanggang maaari, sige, I'll bring you someone who will really talk to you. Kasi pupunta kasi ako dito eh. Pinapray ko lang muna yung kanyang anak. No? Talaga nag-pray lang ako para sa akin. Kasi nasa hospital. Pero I believe the Lord will really heal her. No? Nagdadalang tao siya eh. Tapos nahirapan mo nga, may sakit sa respiratory system. Ito, kahit na naman haharapin mong mga parang malahit-lahit mga problema everyday. Lalo na ito mga nagbabansang mga disasters, catastrophes na pwede mangyari sa mundo. Yes, hindi na natin mapipigilan yan sa totoo lang. Hindi natin mapipigilan ang mga mangyayari. Kasi meron 2030, ewan ko kung di ito nilalabas ng NASA, pero nag-leak out ito sa mga kapatiran sa States. Alam ko, maaaring alam na ni Pastor Val, no? Ewan ko lang ha. Alam niyo, 2030, didikit ang isang napakalaking asteroid sa mundo. Makikita ko natin na kami. Maluluyat na parang talagang tama yung Bible eh. Manlulupay-pay na pag nakita mo. So, pero ito sabihin ko sa inyo, anak tayo eh. Amen. Sa tingin nyo kaya, hayaan, hindi. Dadanasin nyo naman yan eh. Diyan na lang kayo. Hindi, hayaan nyo danasin para tumibay yung mga parang hindi ganun ang tatay natin. Right there and there, kaya niya protektahan. Amen. That's a miracle. Gusto niya talaga ipakita na kaya niya bigyan ka ng himala araw-araw. Kahit yan, araw-araw magpakita, araw-araw din himalaan doon sa iyo na laban sa mga asteroid na didikit sa mundo. Kaya kapatid, wala na dapat alalahanin. Tuloy yung buhay natin. Kaya nga, iba tayo sa mundo eh. Magugulat ang ating mga kapitbahay, hindi na nataranta.
Hindi Diyos ako na nagpuprotekta sa atin. Gusto mo ba yung Diyos ngayon na nandyan din sa'yo, puprotekta rin sa'yo? Oo, ganito lang yan. O yun na, huwag na. Ganito, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at Panginoon mo. Boss, halika pa rin tayo. Yun. Totoo yun. Believe in the Word. No. Ano pa? Kapatid, tingnan natin. Second to the last na naman ito eh. Matthew 24:29, nandiyan din eh. Pahayag 16:8 to 9. Talagang grabe ang mga mangyayari sa mundo ito. No. Hindi na natin mapipigilan yan. Alam mo, iba-iba tayo eh. Merong pre-trip. Ano ba sa inyo? Pre-trip? Pre-trip ba kayo dito? Ano yung pre-trip? Rapture. Naniniwala ba kayo sa rapture? Of course. No? Dadagigin na. Talagang pupuntahan tayo sa ako kasi, sa totoo lang, kung ano yung mangyayari, sige lang. Alam ko yan, naniniwala ako sa pre-trip, naniniwala ako sa mid-trip, dahil meron daw noon, meron din post-trip. Alam mo, sa totoo lang, ang pinaniniwala ko, babalik si Jesus. O daw, dadating siya. Ano kung hindi ka mapasama sa rapture? Ibig sabihin ba nun? Napakasama mo? Hindi. Ibig sabihin naman, pag ikaw, pumunta na rapture, ibig sabihin nun, na talagang mananagalan ka. Lahat tayo may pagkakamali. Walang perfect dito sa lupa. Kapag sinabi mo perfect ka, papepray na kita, Lord, kunin mo na. Kasi hanggang pare, baka maging imperfect pa to. Di ba? Isipin mo. Di ba? Walang perfect. Lahat tayo may pagkakamali. Kaya yung inisip ko, Lord, kami nagkamali. Ibig sabihin, pupunta na rapture sa'yo. Lahat yun, okay? Sabi ko ni Lord sa akin, sa tingin mo kaya na okay lahat? Binalik sa akin. Sabi ko, hindi naman kami perfect. Ayun na nga. Hindi kayo perfect. Kaya nga, good and bad, ang harap sa akin. Oo nga. Ba't ba ganun ako mag-isip? Oo nga. Palit ang iisip mo. Mali yan. Oo nga. Kingdom of God mindset. And I believe KOTC is a Kingdom of God mindset ng mga tao dito. In Jesus' name. And you're expecting miracles happening every day. At ano ba nangyari sa mundo? Hindi ka matatakot sa nakikita mo. Amen? Kasi mas bibigani ka dahil yung himala ng Diyos kung paano matulungan, doon ka mabibigani. Hindi ka matatakot kung ano yung dumikit pa sa mundo. Amen? Kahit na may romantic pa ditong manananggal, hindi ka matatakot. Bumalik ka sa katawan mo. Ay, naku talaga mo. Eto, sumunod. Payag 8:7-9, tatong din yan. Kapatid, kaya last days, puro pagdurusa. Hindi tayo maapektuhan yan. Oo, lalo na pag ikaw nasa Panginoong Jesus, yes, nakikita mo may kahirapan. Pero di ba kaya ng Diyos na makainin ka niya na may himala? Kahit hindi ka nagtatanim, pinapakain. Yung ibon nga, hindi nag-aasip, nag-iipon. Pinakakain ng aking amang nasa langit. At wala ni isa sa kanila nagugutom. Ano pa kaya kayo, sabi ni Jesus, ano pa kaya kayong mga anak ng Ama? Grabe yun. Kapatid, yun lang pagtiwalaan natin eh. No? Kaya gawin ng Diyos yun. Kaya nga ako nagtitiwala ako kay Lord na really miracles happen every day. And pinapractice na tayo ni Lord niyan kasi darating talaga yung kahirapan. Darating talaga yung mga sigalot. Darating talaga yung tribulation. Pero, ito naman, ang nakakatuwa, darating din yung araw-araw, baka nga, mayak-mayak, may himala eh. Tingnan mo na lang sa, meron akong answer. Sa Bible, maliban kay Moses, yung time ni Moses, anong word ang pinakamarami? Ito isang pag-aaralan ko sa Bible. Sa Bible kasi, ang word na lang, pinakamarami siya sa Old Testament, Exodus. Pagdating sa New Testament, ang pinakamaraming lang na ginamit, word na lang sa Revelation. Anong sabi ni Lord? Kasi ganito sa Bible, pag ikaw na isang scholar, ganito yan. Kung anong pinakamaraming word
na word na ginagamit. Magbigay ka ng halaga doon. Ang pinakamaraming word na ginamit ko sa Revelation is lamb. Anong ibig sabihin nun? Kung time ni Moses yun, yung lamb, marami na yung word. Ibig sabihin, itong time natin ngayon ay parang time ni Moses. Ngayon ang tanong ko, doon lumabas ang Israel sa Egypt, may nagutom ba sa kanila? Yes or no? Wala. Anong kinakain nila? Mana. Saan nila pinupulot? Sa lupa. So walang nagugutom. Kaya sa last days, walang magugutom ang anak ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, ako nagkaalala rin. Pero humingi na ako ng tawad kay Lord. Gusto niyo, humingi na rin akong tawad sa inyo. Hindi, nagkaalala ako kasi, Lord, paano yung mga apo ko? Ang kukulit na ito Sa kulit na ito, may gutom. Mamaya, pag dumating yung tagutom at dumating na yung Antikristo, yung nakam ako, anak, ikaw ba gagaya pa sa kanila? Lingkod na kita. Oo, may nakakaya. Sabi ko. Kaya, paano po yun? Anak, simple lang naman Simple lang. Ano yung pinakamaraming word? Yan ang inano sa akin Oo nga, no? Doon ka na-speak. Sabihin na yan sa kanila. Lahat na maniniwala sa iyo. Miracles will happen to them every day. Talaga? Kaya binibitaw ko yan sa inyo. Kasi para kayo, mayroon na kayong advice. Maalala niyo yung mga bakit. Hindi ko sasabihin sa ibang church yan. Sa ibang church may presyo. O hindi! Huwag niyo sasabihin! Mas mabanda, hindi ko lang. Libre sasabihin. Sinasabi ko na naman din. Now, last na. Ayaw ko na to. Mamaya pagpe-pray ko kayo. I'll just release blessings sa inyo. Gusto niyo ba yun? Are you excited? Bukubalin na lang naman ang kamay niyo Tapos bahala na si Lord kung ano ilalagay niya. Excited kayo? Alam niyo, kung kayo ginaganyan, kasi gustong-gusto na Diyos yan Gustong-gusto na Diyos yan yung excited yung mga anak niya. Kung ano yung tatanggapin, gustong-gusto talaga ni Lord yan. Release niya sa inyo. Last! Gusto niyo ba last? Parang natatagalan. Because every day is a day of God's blessing. Naniniwala ba kayo? Every day, because every day, bakit yung miracle na nangyayari at nagaganap? Kasi, every day is a day of God's blessing. Kaya wala pipigil sa inyo. Sa totoo lang. Bakit? Dahil araw-araw ay araw ng pagpapala ng Diyos. Lamentations 3:22-23. Ano yan? Great is thy faithfulness. Hindi ko na alam. Di ba na-awit yun? Through the Lord's mercies we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dahil sa katapatan ng Diyos, hindi Kanya babawasan ng pagpapala, kundi daragdagan pa. Kaya, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Grabe, no? They are new every morning. Hallelujah. Kaya,
kung ano pagpapala mo sa araw na yan, may dumadating pa sunod-sunod na bagong pagpapala. Kaya ikaw ba handa dyan sa ganyang buhay? Aba, Lord, handa po ako sa ganyang pamumuhay. Bakit? Because miracles happen every day. Okay? Now, ano ba? Ay, yun na lang pala. Wala na, conclusion na eh. Yan eh. Nalulungkot ba kayo conclusion na kasi? Kasi sa amin, pag ako nagko-conclude, saya-saya sila. Kasi parang ganito siya sabi, Pastor, tama na. Gutom na kami. Is this, sige, iyan na natin. Is this what you are looking for in your life? Do you need miracles? Remember, miracles happen every day. To sum it all, miracles happen every day because, number one, because we cannot expect to be still alive when tomorrows come. Because we cannot expect to be still victorious over temptations, problems, and trials when tomorrows come. Because God intervenes into our daily need. Because God sustains the universe by His powerful word. Because every day is a day of God's blessing. Yeah, that's the word of the Lord for your new week starting today. The first day of the week is not tomorrow. The first day of the week is today, Sunday. Tandaan yan. Kaya yung first day ninyo, tinanggap niyo yung message na ito for the new week, no? Etong ngayon, maharap kayo, expect God's blessing, God's miracles happening every day. Okay? Ready ka na? Pwede tayo tumayo. And we all stand. Can we just have a song of worship and then we will have some activation. And I'll just release this. Out to your hands, no? Sa inyong mga kamay, may gagawin si Lord. Remember, when God is releasing miracles, yes, He speaks, but He puts His hand towards kung sino man yun at kung ano man ang gagawin. Okay? We just worship the Lord first. And we thank God for this message. Hallelujah. Sing with me how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God.
Yes, Father. You're so great, Father. Thank you. How great is our God. Let the keyboard just continue on. Father, only in the name of your only Son, your unique Son, our Lord Jesus Christ, we come to you at talagang inaalayan ka ng tanging pamuli at pagsamba ng iyong mga anak at ng KOTC, O God, magigman doon sa lugar ng United States of America, doon kila Pastor Val, sa States of God, no matter what time zone they are in. Lord, there's a geographical anointing happening now. Panginoon, sa mga sandali nito. There's something in the realm of the Spirit that is now about to be opened. And this church is so open. And only you, O God, ang kanilang Diyos na sinasamba. Ikaw ang Ama na kanilang sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa mga sandali nito, what I'm hearing from you is let my love continue to fill their hearts. Ito ang nais ng itatay natin sa langit ngayon. Receive the love of the Father in our hearts. Lord, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, kapatid, the love of the Father will be over sa iyong pinagdadaanan ngayon. Ano mang problema yan, ano mang sakit at karamdaman, ano mang mga bagay na parang imposible na magkaroon ng kaayusan. Parang imposible mo nang malagpasan niya. Kapatid, sinasabi sa iyo ni Tatay na mahal ka niya. Ayaw niyang magpatuloy yan sa buhay mo. Gusto niyang tanggapin mo ang isang himala na ngayon ay inaabot sa iyo. Kasama, higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig sa iyo. Now, let's gesture ourselves
magkaroon tayo ng prophetic act na parang meron tatanggapin mo talaga. Just place your hands, yung inyong mga palad, kailangan nasa direksyon ng langit. Nakaganyan po kayo, dalawang kamay. Lahat po kayo, sige. Even though yung keyboard na tumutugtog na yung keyboardist natin, nagtugtog siya. Pero in the spirit, her hands, while talagang ginagamit na sa keyboard to give a melody to the Father. Kahit yung hands niya ay papapasukan ito. Father, in the name of Adonai Yeshua HaMashiach, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of our sovereign Lord Jesus Christ, right now, yes, miracles are happening every day. And it came from you. At yun ay buhay na namin, Ama. Mula sa umaga ito, they are now having a prophetic act of receiving something from you. Yes, you have loved them so much. Pero ayaw mo sila na magpapatuloy na ipamuhay ang panibagong linggong binuksan mo sa kanila na hindi nila natatanggap ang mga bagay nito. Na kung saan ito yung sinabi mo na hayaan mo anak, tanggapin nila ngayon nito. What you said, what the message is, I will do it. Miracles will be happening in their lives every day. And also, I will have something in your hands. Kapatid, ano man yan iyong hinihingi, ano man yan iyong pinagdadaanan, ano man ang lahat ng mga bagay na yan, sakit, karamdaman, at maging man, sinasabi ni Lord ngayon, ano mang kakulangan sa pananalapi, sa finances, ano mang kakulangan, dahil meron kang yes, hindi inaalis ng Diyos ang magandang pangarap mo sa iyong pamilya, hindi yan inaalis ng Diyos. Katunayan, nasa puso yan ng Panginoon. Katunayan, hihigitan pa yan ng Panginoon. Kapatid, ngayon, in those hands, God is now placing in those hands lahat ng himala na kailangan mo. Not just for today, not just for the whole week, not just for the whole month, not just for a year, not just for years to come. Hindi yan sa dekada. Hindi yan kapatid sa kahit ano pa bang siglo o milenyo. Ngayon, pinatatanggap ng Diyos sa iyo ang miracle anointing sa buhay mo. Nilalapat ngayon sa iyong mga kamay. At kung ano man ang ipoy ng iyong kamay, ay siyang gagaling. Yes! Ano man ang ipoy ng iyong kamay, sinabi ni Lord sa kanyang salita, and everything that your hand touches, I will prosper. I will prosper a miracle in your hands. Kahit sa sarili mo, kapatid, but it will be working. Now, si Lord, pinapatong niya ang kanyang kamay sa iyong kamay. And He is transferring something in you. The miracle anointing. Because He wants you to experience and to have a life of miracles upon your life every day. Because it's happening every day. Even you. Eto ba, ang gusto ng Holy Spirit, meron din siyang gusto. The Holy Spirit is saying to you, anak, you will have creative miracles in your hands. You will create miracles in your hands. I am giving you that anointing. I am giving you that power. I am giving you that ability. My divine ability of working a creative miracle is now happening in your life because it's already in your hands. And the Lord is now placing His hands upon your head and is releasing even His power
Even kung sino si Jesus sa iyo. Lahat, mula sa unahan na to, hanggang to sa dulo. Bata, matanda, ang sino ka man, all ages, He's placing in His hands upon you and releasing His miracles, powerful miracles upon your life, powerful presence of God in your life, powerful, glorious presence of God in your life. Lord, salamat po. Ano man ang iyong sasambitin na kahilingan mo, ang dami request in your heart, naririnig ng Diyos yan. Kahit hindi mo pa sinasabi, nakikita na ni Lord. Kaya totoo ang Bible, hindi mo pa sinasabi, binibigay na ng Diyos sa iyo. Kaya Lord, salamat sa iyo. To God be all the glory, honor and power, and all praises and worship. In Jesus' name, lahat tayo magsabi lang.